May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng kumpanyera ng bayan. Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi po, Luzon, Visayas, and Mindanao. Good evening! Kamusta po kayo? Kasama niyo na po ngayon yours truly. Ako po si Attorney Cam. Mamaya makakasama natin si Miss Thea Pecho Corpus. At syempre, napakaganda ng ating topic. May kinalaman po sa nagva-viral ngayon na nandudura. Yan. Alam mo, minsan magandang pag-usapan itong mga simpleng bagay na akala natin ay parang wala lang. Ox lang yan, walang problema. It's just spur of the moment. Medyo yung emosyon ko at that time, galit na galit, G. So galit na galit kaya nagawa yun. So at kung ano-ano pang mga excuses, di ba? Pero ang tanong, meron po bang criminal liability kung ikaw ay nangdudura, lalong-lalo na yung mga spitting dun sa mga sa muka, no? Spit on the face, ganyan. May mga ibang mga, I don't know, no? Hindi natin nila lahat. May mga foreigners na siguro akala nila normal lang sa kanila yung spit on the face. Sa atin din, no? Pilipino, talagang meron talagang ganyan din. Pero, mangilan-ngilan lang, no? So, hindi talaga ugali nating mga Pinoy na mandura sa mukha di ba? Alam kasi natin na nakakabastos yan Sa kultura natin, pag dinuraan ka sa mukha talagang gulo yan, no? Away yan. So, I don't know sa ibang lugar, no? Sa ibang bansa, kung yung kanila bang tradisyon na pandudura, no? Not necessarily tradition o kaya, no? Parang yung norms nila na nagdudura sila ng ibang tao, ano ba yon? Parang ano lang yon, bugso ng damdamin. Sa atin po kasi, di ba, kapag ang isang tao galit, ang ginagawa usually dyan, nagmumura. Di ba? Tama? So pag nagmumura ka, no? Ikaw ba pwedeng makasuhan pag nagmura ka? Kaya magandang pag-usapan din yan. Kapag minura ka, pwede bang ano natin yan, tawag dito, sampahan natin ng kaso yan nagmumura Libel. Oral defamation. Pero sa atin kasi, lalo na kapag halimbawa, tayo po ay nasa broadcast, no? Sa atin po, meron po tayong sinusunod na KBP ethical guidelines sa yung mga vulgar language, offensive language, kasama na po yung pagmumura, hindi po natin dapat sinasabi. No? Kahit bugso ng damdamin. Kasi bilang isang mga professional na broadcaster, dapat tayo sumunod sa, especially yung mga miyembro po ng mga KBP, no? Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, dun sa ating ethical broadcast code. KBP Broadcast Code of Ethics 2007 as amended by 2011. Nai-amend na rin yan. Malapit na i-amend dyan. Wait lang kayo. Okay? Alam nga tayo ng yung kung meron lang makita na parang clip, no? Kahit yung picture lang siguro na nag-viral, no? Baka pwede natin ipakita television tech yung sinand ko na picture kasi meron pong isang nag-viral dyan sa may BGC kung saan, I don't know kung foreigner ba ito, no, or what, pero kitang-kita na nandudura, no, sa muka ng ibang tao. Kaya ang tanong dyan itong pandudura na ba to, wala na bang legal recourse dito? Saan na ba si Miss Thea Pecho Corpus? Siya yung suggest ng topic na ito, ang tagal-tagal naman ni Miss Thea. So, in essence, no, ang topic po natin ngayon may kinalaman po sa slander. Ayan. Ano bang pinagkaiba ng
oral defamation sa slander by deed. Anong pinagkaiba ng slander sa libel? Tsaka slander, libel, cyber libel, magkakaiba po ba yan? Sabi nung iba, oo, magkakaiba yan, magkakaiba ng spelling. Pero in essence, ano ba yung pagkakaiba nila? Kasi ang topic natin ngayon may kinalaman sa slander by deed. When we talk about slander by deed, ano yan? Tawag dito, ito na si Miss Thea. Hingal-hingal pa siya, oh. Ay, makakasama din si Miss Thea Pecho Corpus. Ikaw ba, bago ko sabihin yung slander by deed, kung ano ba yung difference sa iba, ikaw ba naranasan mong maduraan o ikaw mismo yung nandura? Parang never naman akong dinura. Na masama yung intention at Cam. So mabuting ibang bandudura pa lang. Parang hindi lang daw ako mabales. Kasi Nanlaway pala. Hindi, kasi sa amin po kasi naniniwala kami sa usog. Oo. Pero pag tayo naman kasi nauusog, dinidilaan tayo. Hindi man tayo dinuduraan. Hindi magdura. Nilalawayan lang tayo. Laway lang. Iba kasi yung laway eh. Oo. Iba yung dura. Yung dura kasi may bubbles yun eh. Pasensya po sa mga kumakain. Patawarin niyo po kami. Patawarin niyo po kami. Hindi, pero totoo kasi 'di ba, parang in any way and in any form, parang offensive kapag may durang involved. Kasi sabi niya, hindi lang yun. Hindi natin ugaling Pilipino mandura sa mukha eh. Kasi pag nandura tayo talagang parang insult. At saka talagang away talaga tayo dito. Yung usually dura sa floor. Gagawin, yung, sabi mo, hindi ko na gusto, pero ganun lang. Pero hindi mo meron din kaya yung mga nagtutupra. Alam mo yung tupra? Dura talaga sa yung, lang may sipon o kaya may yung ganun, pero sa spit mo sa paligid. Pero kung ganun ka naman, attorney ka, tapos sa mukha mo inilag ko. Diba? Gumanon talaga. Grabe naman yun. Pinlimahan ka pa. Oy, teka lang ha. Sabihin ko lang ha, dahil pag-usapan natin spitting, sa ibang bansa bawal yan. Oh, fine. Malaki yan. Just fine. Singapore. Oo. Katayin natin, Singapura. Ano yan? Mali naman eh. Pretty flowers. Yun ba yun? Bloom for you and me. Yun yun. Ay, iba siya? Iba yung the train is coming ka na naman. Ilayo mo the train is coming ka. Singapura nga lang tayo. Sa Singapura. Kasi okay, di ba Singapore ay fine city. Lahat ng maling kilos merong fine. Double meaning yan eh. Fine city, fine ka ng fine. At saka talaga in fairness, ang linis. It's very fine. So, bawal doon ang nandudura. Pag nandura ka doon, dito kasi, yung mga kakilala natin, dura lang nandura sa paligid. Bakit ba kasi yung hilig magdura ng iba? No? Kasi ngayon pag yung mga sipon. Iki-clear? Wala mang tissue? Baka ng tissue eh. Ay, wow. Oo nga. No. Minsan pa pag nakasakay sa jeep, di ba? Like, Oo, totoo yan. Diba? Yung tapos nalalagay mo pa sa ibang sasakyan yung spit mo. So, parang nakaka-ew. Yun naman, kasi nag-spit ka sa labas, walang tinamaan. Hopefully, wala. Yun. Pero yung intention na pandudura sa ibang tao, para mang-insulto. Parang kasintom ba siya ng Attorney Cam? Pagmumura? Hindi. In fact, alam mo ba, ang pagmumura, may lumabas na desisyon ng Korte Suprema. Na ang pagmumura ay form of expression talaga. Na pag sa galit na galit ka lang. Ito kasi yung pagmumura. So mas malala pa pala ang pandudura kasi pagmumura. Yes. Kasi di ba pag alam mo yung mga lumalabas talaga sa bibig, Attorney Cam, delikado. Mahingi tayo ng pasensya po sa mga nakain. Kasi po ito pinag-uusapan namin ay may kinalaman doon sa nag-viral na nandudura dyan sa BGC. Hindi ko lang alam kung foreigner siya or kasi English no? Pag English foreigner agad. Tayo. Ikaw ba naman pag galit? Judger agad eh. Ay, di ba pag galit tayo, di ba talagang mas matindi kapag naggalit tayo ng Tagalog? Ay, oo. Ikaw ba mag-English ka ba pag galit ka? Mayroon ganun, Attorney Cam, na kapag ka nagagalit, lalo napapa-English. Ay, naniniwala ko pag naiinom ka. Isa pa yan. Pag lasing ka, napapa-English ka. Pero pag galit ka, di ba parang minsan, mas mabigat kapag Tagalog ang intense talaga. Yung kasi nung nagsalita siya parang pure English. Diba? So, parang hindi ko alam kung foreigner or maybe. Kasi possibly. Hindi rin natin alam kung yung panggaganon niya ay may ganong norm sa kanilang bansa na parang baliwala lang. Kasi sa atin, di ba, pag nagdura ka sa paligid,
alam natin bawal, pero parang baliwala lang. Oo. Hindi natin sure kung yun ba Doon, yung sa bansa norms nila. kayo. Tama, Norm tama. nila yun, di ba? Oo, No? tama Sa atin kasi, huwag mong gagawin sa Pilipinas yan. Kasi, Insult siya. oo, napakabait nga nung dinuduran sa mukha, hindi gumaganti. In fairness, Diba? no, actually yun din ang na-amaze ako. Kaya I'm very curious nun, Attorney Cam, kung halimbawa, ano yung pwede niyang ikaso? Yes. And meron ba siyang pakinabang kapag kinasuhan niya yung may ginawang masama sa kanya? Sasabihan ko na ililabel ko na as may ginawang masama kasi parang hindi naman makatao yung ganung asal, Attorney Cam. Yes, di ba? Alam mo, ito nga yung pinag-uusapan natin, yung slander by deed. Di ba? Pag napakinggan mo slander kasi, ano yung pinagkaiba ng slander? Kasi laging pinagpapareho si slander tsaka si libel. Libel. Di ba? Panira. Kasi pareho silang gumagamit ng words. Para sa gumagamit ng bibig. Yan, bibig. Words. Words. Utterance. Oo, Yan naman. pananalita. Yan. So ngayon, si libel kasi, gumamit ka ng dito ng parang means. Oh, Saan mo inefortan. saan mo sinabi? Oh. So sinabi mo pwedeng sa radyo, Okay. pwedeng sa print, Okay. telebisyon. Oh. Libel. Yan. Pero kapag slander naman, halimbawa magkapit-bahay, Nagsigawan, nagbulyawan. oo, tapos kasi siniraan mo yung kapitbahay mo Oo. sa ibang tao, no? Kunyari, mamamarates kayo dyan. Pwede ba Hoy! chismis, ganyan, Ayun na slander nga. na siya. Oo, alam mo ba si Si Jeric. Nakita ko. Na ano? Si Holdingan Jeric. sila. Alam mo, Jeric, sino ka Jeric, alam mo si Jeric, kabit niya si ganyan. Yun Ay, na, patay di ba? tayo. So, nag-label ka na. Ang kabit kasi is, di ba? Strong, ano siya. Ano yun parang, Negative. Talaga yung... hindi lang negative. Imputation of a crime, pag kabit ka, parang, Ay, oo, kasi nga, di ba, Attorney pwede Cam? kang adulterous ka o kaya, concubinage ba yung tawag oo, dyan? concubinage ka, no? Pasok ka sa kasong concubinage. So, paano yun? Oo, diba? So, paratang. siniraan ang yung reputasyon. Reputasyon. So, that's, hindi naman binroadcast sa TV, sa radyo, hindi. sa print. Chinismis lang sa friendship. So, Sa slander. tindahan, sa store. Yan, Sa- slander. sa kanto. Oral defamation. Yan. Mo, bibig na naman, oral na naman. Pero ano yung sinasabi natin na slander by deed? may ginawa. May ginawa. Slander Pero by yung done. Oo. Pero yung ginawa niya, Oh. hindi siya nagsalita. Hindi siya gumamit ng salita. Oh. Siya ay gumamit Ibang form. gumamit siya ng aksyon. Ng acts. Pero, yung acts niya hindi magko-constitute as physical injuries. Di ba physical injuries kasi, di ba? Sinapak, sinampal. May oo. So, o kaya pag sinabi natin physical injuries, maaaring hindi ka nakapagtrabaho ng within a certain days, di ba? Yung gano'n talagang na-admit ka sa hospital. Kinonyatan. Grabe yung mga mo, no? Yung nangyaring pinsala sa katawan mo. Physical injuries. So ito, walang sinabi, pero yung may ginawa, pero yung ginawa niya ay hindi nag-constitute ng physical injuries. At ang layunin niya ay Insulto. Kumbaga walang masyadong bodily harm, pero may insult sa pagkatao. Yun, siniraan ka, pinahiya ka. Yung pagdudura, Attorney Cam, Diba? parang it constitutes, it falls under the pamamahiya, Yes, lalo kapag ito ay ginawa Ayan sa na, pinakita publiko. Oy, ayan na, tutal din nag-viral dyan sa Ayan, BGC, pinakita na ng ating RHTV. Oo, di ba? Yung sinusundan-sundan ka pa, Attorney Cam, tapos ano ba to? Akala ko din. Yung pala, Akala ko nandudura. sinisingil siya or something. Oo, nandudura. At ilang beses niya ginawa yun, not once, not twice. Kasi after niyan, meron pa talagang pahabol. Ilang beses. Ano ba siya? Viper ba siya? Spitting dragon? Ano ba siya? Ano sa kanya, di ba? Oo, bakit? Paano kung halimbawa, may no? Paano pala, Attorney Cam? Pag merong sakit yun or what? Yun na nga. Di ba? Oo. Isa pa yun. Pwede bang, kasi nalawayan niya ako dito sa bandang Okay, bahay. oo, tas hindi lang yun. Kung halimbawang napatunayan na nagkaroon Yun ka ang ng cause. sakit. Oo. Tapos, Nangatipo ako. grabe naman yung kati. May mga nakakahawa through Flu. Ayan. Di ba? Hepa. So, di ba? So, tapos napatunayan Nanilaw yan. po yung mata ko pagkatapos ako dura-duraan. Aba, of course, bukod sa mga moral damages, pwede kang kumuha ng mga civil damages na yung mga medical bills mo and everything. So, pwede kang maraming dyan. Pwedeng makasuhan civil, iba si criminal. Pagka mas lumala na yung naging sanhi ng kanyang, epekto ng kanyang pandudura. Tapos alam mo ba, pwede pang yung slander by deed, pwedeng grave, pwedeng light. Pero usually, ang mga nagpo-fall sa mga slander by deed, sige, mag-isip tayo ng mga bukod sa pandudura.
Tinisod, pwede ba? Deliberate tinisod ko siya. Para mapahiya. Oo. Usually, Nilampag, ganun. bullying ka eh. Ay, bully pala yun. Wag ganon. Halimbawa, sinampal mo. Oo. Hindi naman nag-cause ng physical injuries yun na-deform yung ko, jaw. Ay, kung na-deform yan, tapos talagang hinampas, tapos tumama ka dun sa may Oo, sa pavement. Oh, yan, tapos dumugo physical injuries. Basta hindi siya magko-constitute ng physical injury. Namaga yung yung wisdom tooth ko. Dahil sinampal ako, attorney Cam, ano yun? Slander by deed pa rin yan. Slander by deed, yan. Basta hindi ka duguan, okay ka. Grabe naman din duguan. Masyado tinapik lang ang selan mo naman. Pwede bang excuse yun? Lalo na kapag katulad ka na, yun di ba pag namamantal agad? Oo. Pak! Bakat yung kamay, no? So, totoo. Nangyayari yan sa'yo, di ba? Pag hinampas ka dito sa arm. Slander by deed. Tsaka Deed ano na. pa ba? Okay, deed siya. Kasi hindi naman siya, hindi nagsalita. Oo. Hindi naman nag-cause ng physical injuries. Oo. Pero napahiya ka. Oo. Nasira reputasyon mo. Oo. Diba? Sa ginawa sa public lalo. Ano? Paano yung dirty finger? Ayan, kasama din yan. Slander by deed? Oo, kasi hindi naman siya nagsalita. Pero, Paano ko sinalita na niya? Ginawa pa niya. Double whammy. Oo, slander ka talaga Oo. Paano yun, attorney Cam? Usually, di ba, tawag dito, nakakatawa yun. Oo. May action pa May no? action na sinabi ko. Sabi niya. Sabi niya. Nag-dirty finger ka pa, no? Grabing galit na yun, no? Panduduro. Kasama din yun. Yung minuk-nuk ka sa forehead. Yung ginaganon-ganon ka sa Oo, sa forehead. Yung nanunuro ka. Ikaw, hindi mo ba kilala? In some instances, meron nga akong kliyente. So, ako yung representative. Okay. Grabe turo-duro. Sabi ko, ma'am, huwag niyo pong duduruin yung aking kliyente kasi po ay pwede po kayong makasuhan ng slander by deed. Ay, totoo? Yeah. So, you warned that person? Yes. Anong Tapos ginawa galit niya? na galit siya. Ginusungusuan niya, ikaw! Marami kasi sila para isang Grupo. buong grupo sila. So, yung kliyente ko ay Mag-isa lang. So, sinabi ko doon sa kanilang grupo, meron po ba tayong pwedeng makausap na profesional na maaaring, sabi ko talaga na hindi po katulad Hindi niya na emosyonal. sumisigaw kasi hindi po tayo magkakaintindihan dito. Mas maganda nga po kung kayo po ay nagkaroon din ng lawyer Abogado. para masabihan po kayo at ng mga tamang gagawin. Mga ganon. Oo. Kasi nanunuro Sabi ko, wag niyo pong gagawin yung panunuro kasi yan, ayun, maaari kayo makasuhan ng slander by deed. Huwag niyo po kayong manunuro, baka po kayo ay manuno. Yan sabi ng mga tatanda, di ba? Oo. So, Kaya siguro pinananakot na matanda yun para hindi mo siya maging habit kasi parang pag dinuro-duro ka, attorney Cam, you're belittling the person. ayun na nga parang Minamaliit mo siya. minamalit mo Naranasan mo ba yun? Yung, Duduro-duruin? So, matangkad ka, ang hirap mong duruin Ang hirap din ako duraan, attorney Cam. Pag ano, fountain. Babalik sa'yo yun. Sige, duraan mo ako. Babalik sa'yo. Pamountain sa'yo di ba? No, pag matangkad, lugi Oo, no? tsaka pag dinuro-duro ako, attorney Cam, baka pag ginanon ko lang sa forehead. Sige, di mo kamot. Totoo yan, di ba? Oo. So, ang hirap nga. Pag sinampal ka din, ang hirap kasi Ang hirap effort. effortan. Kailangan, may buwelo. Oo. Ang haba ng galamay ko. So, bago niya umabot sa pisngi ko yung sampal, attorney Cam, baka na-uppercut ko na. Oo, di ba? Oo. Na physical injury mo na. Ako na may kasalanan. Ikaw na may kasalanan. So, alam mo, But sabi mo, di ba, provocation is not a joke. Yeah. I've been, what if, ayun, sa scenario na yun, attorney Cam, naging kalmado lang kasi talagang victim. Can I label him as a victim? Naging kalmado lang siya. But had it been, na first dura sinapak niya, kasi feeling niya na-provoke. Pwede ba niyang na provocation, na prinovoke niya ako. Dinooran niya ako, kaya ako siya in-uppercut. so pwede naman siyang mitigating circumstance yun na-provoke siya. Yan. So, may mga ganyan sa mga criminal. Criminal na? Criminal laws yan Oo. Yan. Alam mo, pag criminal laws dami talagang mga dyan. So, may mga aggravating, mitigating, dami exempting circumstance. Exempting pa. Nung tinuturo yan ng ng... Ibig sabihin yung palala yun, pinakamababaw as Aggravating yun aggravating. Kasi pinalala mo. Mitigating kasi is parang napapababa ang iyong... Dignidad. Hindi naman. Pagkatao. Hindi. Napapababa yung sistensya. As intention mo. Kasi Okay. nga, may factor kung bakit mo siya nagawa. Ba't mo Katulad siya nung... nagawa? Prinovoke eh. Dinuruan mo.
Pero pwede mo siya kasuhan sa pandudura, tapos pwede kanyang i-counter-attack doon naman sa physical injuries. Yeah. So, Yung kaya pala lagi nilang sinasabi na ang batas ay patas. Kasi pwede mo naman i-counter yung charge yes. lagi. Tsaka alam mo, laging panalo sa batas yung mga naaapi. Oh. Di ba naalala mo yung kwento ko dun sa Alin dyan? may hotdog? Ay, oo. Yung Ikwento natin yung sa may, sa may hotdog stall. hotdog stall. May mayaman na bumili ng hotdog. Magkano ang hotdog mo? Ah, Subong-subo na ako, sabi. maraming bumibili. Siguro hindi siya na-assist ng maayos, sabihin na natin, or na-disregard yung kanyang Order. basta in essence, anong nangyari pak! Ninampal Yung siya. palsi akala. Syempre, nung Bigat ng kamay ni hindi ante, ha? gumanti si ate. Ano sabi? Crayola lang si ante. Pero buti hindi na na-dislocate ang jaw. So, din na ito na. May-ari ng stall. Syempre, hindi siya pumayag. Kasi yung tindera niya ay Oo. sinaktan eh. Oo. Diretso tayo police station. Ngayon sa police station, pinaliwanag doon. Ibabalater natin ito. Tsaka ma'am, ikaw, maaari kang makasuhan kasi that's slander by deed. Diba? Umiyak lang. Hindi lumaban. Oo. Ang sakit po nun sa hindi siya nanuntok yung katulad nun sa'yo. Hindi na-provoke. Hindi na-provoke. Oo. Sinabihan siya ngayon na pwede kang kasuhan. Nakipag-settle. May settlement na Mayaman eh. Kung ako Magkano? nagkakamali, parang hindi ko lang sure kung 30K ba yon or basta mga ganun. Kasi ang slander by deed, 20K pataas yung niyan eh. Fine. Penalty, Oo, yung penalty. fine yan. So parang mga 30 to 50. Basta ganun, hindi ko lang sure yung amount. So, nagkaroon siya ng pera. Ngayon, yun, kumalat. Sabi ng mga ibang nagtitinda Stall rin. owners. Oo. Stall Baka pwede rin ako magpasampal. Sayang ang 30 to 50,000. Isang sakit lang yun, di ba? Paano pag dalawang beses, Attorney Cam? Times Magkabila. 2. Depende sa settlement siya. Minsan nakipag-settle sila pa. Hindi niyo ba nakikita yung pisngi ko? Umalsa parehas. Pero kung halihadit din na lumaban si ate at talagang nakipagsabunutan din siya, talagang yun. Baka may hindi iba ng storya. Oo, may ibang storya. Baka hindi makapag-settle. At saka yun, tawag dito, kung magkaroon man ng settlement, maliit lang. Kasi talagang pareho din silang Nag-init. nag-init. Oh. Kasi may mga ganun yung parang sabunot, sabunot sampa. Sinampal mo ko, sinalblot ko, sinabunutan ko na. Kasi yung hinila pa ng ganun. Hanggang sa grabe nagkaroon na yun, ng brawl. physical injuries na. Yun yung iniiwasan natin eh. Oo. Pagka sinabunutan ka, Attorney Cam, tapos nalagas, sumama yung mga hair mo, physical injuries yun. Kung halimbawa napoknatan ka talaga. Napoknatan ka. O kaya, yun nga, kapag halimbawang, siya, depende talaga sa injury na masusustain mo eh. Di ba? So, mas maigi na, wag laging emosyon. Wag dadaanin sa init ng ulo. Yan. Teka lang, greetings muna tayo. Shoutout muna ako sa mga nanonood sa atin ngayon. Chillax lang tayo ngayon kasi yung ating topic ay may kinalaman lang, of course, dun sa nag-viral. Kaya wag mo kayong basta-basta nadura kung saan-saan. Yung bossing natin, Tingnan mo, hindi tayo dinuraan, pero kinis tayo. Ganyan dapat kapag kagalit ka na, bumeso ka na lang, di ba? Totoo yan. Teka lang, shoutout muna kay Sir Johnny Faith Killing. Napakabait natin, boss. Cora Caburaw. Ayan, good evening. Ivy Gutierrez. Ayan. Sabi niya, happy to see you again. Miss Thea and Attorney Cam, you are both very much maganda at masaya. Taray! Maraming salamat po. Si GV Pangandian, lusot na. Paldo na! Paldo na. Jerry Sumagaysay, Marilu de Guzman. Si Chocs Nuts. Ano yun? Valentino, Milenia Ponsha. Sana dyan sa Pinas may multa rin pag dumura kung saan-saan. Dito kasi Actually, sa Hong Kong, 1.5 Hong Kong dollars actually, multa? Attorney Or Cam, meron. 1,500 pesos. Hindi lang na-implement ng ayos. Yes. June ba kasi yung mga nag-implement nandoon. Sila din. Nandoon. Sila din yun. Guilty rin sila. Bato-bato sa langit at tamaan, po? Guilty. Yeah. June Dasun Agalut. Hello po, watching from Santa Ana, Manila. Henry Dolohan and Romy Hamito. Magandang gabi. Magandang gabi po. At syempre, sa mga gustong makita po ang aming pagmumuka, hanapin nyo naman po kami sa DZRH. Baka tansyahin nila, hindi nila tayo matansya, Attorney Cam. Bigla nila tayo slander by deed. Wag naman po. We are friendly. Yeah, DZRH News Television na Facebook at saka po DZRH News na Facebook at sa sa my YouTube DZRH TV 4K live stream. Irene Almodovar, Violeta Zambrano,
Monbits and Josephine Garimbao, good evening po. Mamaya po, babalik po kami. Ilan po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo, nakakasama pa rin po ako po si Attorney Cam. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. Oras natin, Miss Thea. Alas 7:01 ng gabi. DZRH Usapang Legal, pero bago tayo magpatuloy, kasama pa rin po ako po si Attorney Cam. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. Tanggap muna tayo ng report mula kay RH27 Noche Cacas. 50 street-level individuals na sangkot sa kalakalan ng illegal drugs arestado sa 7 araw na operasyon ng Southern Police District. Idetalye mo balita, RH27 Noche Cacas. Noche. Noche? Miss Thea at Attorney Cam, nasa 1.3 milyong piso halaga ng illegal drugs ang nakumpiska sa isang linggong anti-illegal drug operation ng Southern Police District. Simula July 28 hanggang kahapon August 3, 50 individual ang inaresto. Ayon sa report ng SPD, 30 dito ang 30 na anti-illegal drug operations ang naitala mula sa iba't ibang lugar sa Southern Metro. Kabilang sa nakumpiska ay 212.4 grams ng umano'y shabu, cocaine at marijuana na may kabuang halaga na 1,361,020 pesos. Ayon kay SPD Director Brigadier General Randy Arceo, bunga ito ng walang humpay na police operation sa kampanya kontra illegal drugs. RH27, Nochikakas, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH27 Noche Cacas. Ayan, balik tayo sa pinag-uusapan po natin. May kinalaman po sa slander. Yan. Kasi kanina slander by deed. But in general, ang slander kasi dalawa yan. Merong grave. Oh, grave. Grabe, sobra. Merong simple. Oh, simple. Grave Masyado or ka namang maramdamin. Pwede mo pang ganunin eh, no? Ano yung simple? Ano yung grave? Oo, di ba? Kasi dapat malaman natin kailan ba nagiging grave slander at kailan ba nagiging simple slander. So, may mga example tayo dito na kung saan dinesisyon na ng mga korte kung ito ba ay grave or Kinategorize na nila, pagka ganito, grave to. Pagka ganito, simple to. yan. Ito, halimbawa, yung usual, simple lang, sa opisina, nagkasagutan kayo. Nag-away kayo, nagsigawan kayo. Tapos dahil doon, nagbigay kayo ng mga masakit na salita. Sa opisina to, ha? Halimbawa, kahit sa labas. Ang warlamog naman nito. Kahit sa labas. Sige, labas lang. O sa kanto, bigla kayong nagkaanuhan. Nagpanagpo. Tayong dalawa kunyari. Oo, nagpanagpo tayo. Tapos Init sa ulo din. Init sa ulo. Oo. Bakit maganda ka? Oo. Parang hindi naman, wait lang. Parang may away na yung parang nagkakaano tayo. Ito na lang, marami. Bakit ang naman ang kilikili mo? Di ba? Maitim naman yan, Teka, paano mo nasabi? Pinakita ko ang puti. Ang puti. Parang joke na tayo. Baka sabihin maging comedy yung imbis na nagsagutan tayo, maging komedyante pa tayo, di ba? Oo. Ano parang pa? walang papanigan yung mga makakarinig sa atin sa kalye. Ano pa ba yung yung mga away na Bakokang, ganun. Wow! Ano bang masakit na salita sa'yo? Ano? Kaladkaring babae! Ay, di ba? Pag kaladkarin, ano ba ibig sabihin nun? Pawok? Ano may pawok? Pawok. Ano ba? Kaladkarin is Oo! Sabihin ko, taong gala ka na siya. Mahilig akong gumala. Kaya nakakalad ka na ako ng friends ko. Bobita, ibang kaladkarin na sinasabi ko. Tingnan mo, iba na lang. Ayun, yung bobita. Yan. Akong bobita. Attorney Cam. Simple yun. Hindi ba gano'n naman, sabi na, mga words na nasabi mo na utter mo, in the heat of anger. Ba't ka ba kasi galit? With some provocation on the part of the victim. So, kasama din siya kasi nga, nakikipag-anuhan din siya eh. Anong anuhan? Nakikipagsagutan din siya. sagutan. So, simple slander. Yan. Simple yan. Okay na ba na ako sa anuhan eh? Okay. Ano pa ba? Basta kapag halimbawa gumamit ka ng ang hirap yung Mura? Yung P. Okay. Yung, alam mo yung nag-viral na sagot sa isang hearing. Okay. Tungkol kay Secretary De Lima. Tsaka yung ano yun eh. Okay. Tapos sabi niya, May bipolar daw siya.
May bola siya. Alam mo yon? Okay, tapos? Sinabi niya, anong sagot mo? Ito po kasi yung aking ito po kasi yung aking parang Iboboto, di ba? Tapos, Tapos anong sinagot daw ni Secretary Lima? Tapos may inator na word. Okay. Nagets man yun. Halimbawa, yun. Words used as, yun nga, to express anger, displeasure. So that's simple. Ayan. Simple lang siya. Hindi siya, may ibang mga simple, may iba na hindi siya, especially kapag mga libel, hindi siya kasama sa libel. Hindi siya defamatory, as defined as libel. Ganyan. So halimbawa sinabi lang, ay, tan-GA. Yeah, mga ganyan. Napaka-tan-GA ka talaga, ganyan. Pero slander siya, simple, ganyan. Ikaw talaga, ang nuknukan ng 80-80. Ang 80-80 ay bobo, no? Sino ba nagpauso niyan? Mga ano yan bagets. Mga bagets. Ikaw Pag hindi mo na-gets yun, di ba? Ikaw talaga, nuknukan ng 80-80 bata ka. Mga ganyan, no? Alam mo, usually pag mga, naka-experience Pero magsabihan ka ba? ng ganun, attorney, kami yung 80, hay nako, 80-80 ka talaga matanda ka. Ano yun? Ma-hurt ba ako? Hindi ko alam Paano ako ma-hurt? Hindi ko nga alam kung ano 80-80, di ba? Ang sakit sa ang sakit sa bangs yung mga, iba na nga yung mga kabataan. Awards na kasi. Ito na lang nung nag-aaral tayo ng high school. O di ba mahilig tayo kung ano mga pinagsasabi natin sa teacher pag nakatalikod. Oo. Anong tawag nun yung mga pinapangalanan pa? Ano ba yung, mayroon kang kilalang teacher na napangalanan ng klase. Oo naman, kinode-name man. Code name. Not pa. Parang di naman code name. Hindi pa code. Totoo pala yung pasensya na po. Pasensya pa ba? Ayun, si Baktol. Si Teacher Baktol. Okay, pasensya na po. Huwag po kayo magalit sa amin. Ito lang po yung mga naririnig namin sa mga kabataan sa high school. Kasi may mga... Dala ng kabataan. Grabe naman yung teacher. Si Bad Breath. Si Bibi. Yung mga teacher Bibi. Ano pa ba? Ayoko kay teacher. Pinatawag na. Attorney ka, pinatawag na naman niya. Ayoko siya kausap. Paano yun, attorney ka? Kasi nalaman, ikaw pala yung nagbansag sa kanya. Kasi si teacher Bibi. Kasi siniraan mo yung reputasyon Reputasyon. Kasi naman masira yung ulo ko sa kaka-inhale. High school. Pwede mo bang kasuhan yan? Ilang taon yan? Minor de edad. Paano kung nasa na pala? Junior? Anong tawag? Junior high school. Senior. Senior High school. 17-18. Mga 18-19 na yan, di ba? Lalo yung mga 12, K to 12. Yan. Pero yung mga junior high school, pwede pa 16 lang yan. Pinakamatanda dyan, 4th year college. Patawag mo yung magulang, di ba? Pero pagka 17-18, pwede na. 18. 18. Okay. Minsan hindi maganda na tayo ay... Nagbabansag. Para lang... Yung bansag mo, parang makasira ng reputasyon Nakakasira ba yung sasabi ng katotohanan, attorney ka? Yun, ipaliwanag mo. Kasi po. Hindi po yun, paninirang puri. Yung po ay... talaga ay, And truth is a defense. Ito po, ang sinabi ko po, hindi paninirang puri, yun po ay pawang katotohanan lamang. Hiningahan mo siya, madam. Paano pag sinabing gano'n, attorney ka? Diba? Hingahan niyo pa po siya. Ay, diba? nako. Grabe, sabi nila, siguro nakakatakot mag-estudyante to si Miss Thea Pecho Corpus noon. Hindi naman po. Gaganyan lang yung mga kaklase ko noon, mga harot. Ayan. Ito. Merong question pala dito. Talon naman tayo sa slander by deed kasi slander pinag-uusapan natin. Sabi niya, papaano kung halimbawa po naglalaro po kami? Okay. Ayan. Tapos, marami rin pong nanonood. Natalo namin yung kalaban namin sa barangay. Sobrang napikon po sila dahil ako po ang shooter ng grupo. Okay. Tinawag akong mayabang. Tapos, binigyan ako ng dirty finger. Okay. Pwede ko po bang kasuhan? Napahiya po kasi ako sa mga nanonood. Baka pwedeng excuse yung kasi sinabi mo kanina na dala lang ng emosyon. Pwede ba yun? Dala ng emosyon ng dirty finger? Oo. Kung walang kasing provocation dun sa part ng biktima, hindi naman siya walang provocation, hindi siya gumante. Diba? Nag-enjoy. Woo! Halimbawa ka, defense, talo. Pag ganyan, halimbawa sa kapitbahay naman kasi. Kapitbahay to, magkabarangay kayo Okay. Pwede yan muna. Sa barangay. Sa barangay, Settle. no? Oo. Hindi settle. Pag-usapan nyo yan. Akala ko si settle na Pwede agad. naman settle. Kung halimbawa mag-apologize at tinanggap, wala namang problema. Diba? Pero kung hindi kasi nagkaroon ng settlement yan, ano yan? Oh. Pwede mong kasuhan. Kasuhan na.
slander by deed. Ako naman kung madadaan lagi ako sa maayos na Pag-uusap. usapan, 'di ba? Na hindi nahantong sa korte kasi para madiklag din again, para madiklag yung mga case, ma-offload yung mga case dun sa ibang Nang mas mahahalaga at mabibigat na mga kaso. katulad ng mga murder, Mm-mm. homicide, reckless imprudence, mga mabibigat yan Tapos kayo nag-slander by deed, di ba? Oo, bawasan natin yung trabaho ng ating korte. Although siya po At saka be a good citizen. Yun na lang. 'Di ba? Be a law-abiding citizen para hindi na po masyadong nagkakaroon ng mga ganitong diskusyon. ito na pinagkalat po ng ang chismosa naming kapitbahay na ako po ay yun. Kabet? Kabet. Sorry for the lack of better term kung saan nasira ang aking reputasyon sa barangay. Oh, lipat ka na lang ng barangay. Kasi ang chismis dito, Ay. kabit daw siya ng kapitan. Yan. Alam mo, mahilig yan. Alam mo sa mga barangay, usual to, no? paano- Naalala mo yung nag-viral? Ay, kasi sabi ko, paano kung they did it talaga? Oo, si kapitan tsaka Tapos na videohan. si kagawad ba yun si treasurer? Si treasurer. Tapos nag-zoom sila. Friend, Nag-zoom ba? hindi nila alam na nakabukas Oh, yung camera? Oo. Tapos wala man lang, siguro na-shock yung mga nanonood. Di man lang. Oo. Di man lang sinabi, Paki-turn off. Di na po na rin ma-shot yung aming nga eyes. Please. Oo, turn off. Di ba nag-viral yun? Tigil niyo lang po yung ginagawa nyo. Ganun. Kasi alam mo pareho silang may asawa eh. Yan ang sinasabi Tingnan mo, natin hanggang ngayon nasa alaala pa rin Oo, natin sila. diba? So- At hindi ko makalimutan yan. Kasi taga Dasmariñas yun eh. Oh. Cavite. Kita mo na, hindi ba? diba? Talagang nakaukit sa ating mga alaala. Mga Hindi pa ganyan sila bagay. sanay gumamit ng Zoom no kasi pandemic yun eh. Baguhan pa tayo lahat sa online. Tapos hindi nila alam pa paano i-turn off. Oo. Hindi na nila ma-off ang kanilang heated Oo, diba? body temperature. Oh, yan. Kapag halimbawang yun ay isang lamang chismis at walang katotohanan. Hindi nyo na witness. Walang witness. Pwede mo siyang kasuhan ng slander, oral defamation. Oral defamation. Pero kapag Done! Slander by Don! baka ang Deed and mangyayari done. dyan, yung babae, makasuhan ng adultery ng asawa niya. Tapos yung lalaki. Yung lalaki, alienation of affection pa yan muna. Yan. Tsaka pwede yan. Ba't para mas mababaw yung sa lalaki? Hindi pa kasi concubinage yun eh. Di ba sinabi wala ko naman siya, sa'yo? hindi naman siya ibinahay. Hindi siya Oo binahay. Lang sila. Ang kawawa doon yung babae. kasi siyang makakasuhan. Ang adultery. Although pwede yung lalaki, di ba? Marital infidelity. Ipasok mo sa psychological Pasok na naman siya. Lagi na lang siya violence. nakapasok. Sa may vowsy, yung Vowsy, asawa niya. okay. Pwede siyang kasuhan ng vowsy. So, ganun. Ewan ko lang, ano na ba nangyari nga, sabi ko, Na-curious ako. Kasi parang hirap na. Balitaan mo nga, Attorney Cam, kung anong update sa Parang kanila. kung ako yung babae, parang magtatago ko sa hukay ng lupa. Ano ba yun? Oo. Lupa, kainin mo ako. Oo, Parang yung gano'n na ganon. lang. Gusto ko lumubog sa Akala ko, sana ako, pero may ano. sige, off air. Oo. So, hindi ko na alam pero alam ko taga Dasmariñas. Oo. Pero kung halimbawa, walang katibayan, at lalo higit nakakapikon kasi, Attorney Cam, pag walang katotohanan. Yan. Diba? May kaso yan. May kaso. Pero kung may katotohanan at natunghayan ng sambayanan, ibang kaso na yun. Mas malala na to the people involved. Yeah. Attorney Cam, ito, halimbawa, meron bang kaso or I don't know kung ano ikakaso yun, halimbawa yung kapitbahay nyo, wala nang ginawa doon sa alaga nilang hayop, kundi doon talaga sinasadyang padumihin sa tapat ng bahay ninyo. Ay! Slander din ba yun? Baka categorize ba yun under that category? Hindi naman. Saan Unjust siya? fixation yan. Unjust fixation. Nakakaano Wala ka nang ginawa. Nakagalit, Wala ka nang ginawa. Every morning, kada na lang magpapaihi, magpapadumi ng aso. Talagang gusto niya dyan sa tapat ng bahay ninyo, na tapat ng gate ninyo. Yan ang hirap sa mga iba na tawag dito. Akala mo ano ba yun? Yung parang nananadya. Ayan, nananadya tama. na, di ba? Hindi dapat natin na tinotolerate yan. Oo. At saka, teka lang, may babatiin lang ako. Shout out kay Papa Will and Mama Jovita, ayan, and kay Nanay Connie, at yung mga taga-HOA, yung mga lagi magkakaaway. Di ba? Laging sa mga page ng HOA, ano po ba yung ano dito? Dear Press ng BDO, BOD pala, Board of Directors, ganyan. Oo. Ito kasi yung unjust fixation kasi, parang ano to ano lang, nang aanoy. Ano ba Tagalog na nang aanoy?
Nangiinis! Or irritates another person. Yan, yun nga, nangiinis. Nangiinis ba yun? Parang katamaran na kasi talaga yun. Solid mo Tapos, talaga yan. Basta ang ang end goal niya ay Mabwisit ka. ma-stress ka, ma-disturb ang yung peace. Yan, and just vexation. Yan, yung mga Dumi ng kanilang mga hayop. nananadya pa. Diba? Anong kaso? Unjust Vexation. Oh. Pero pag magkapit-bahay, Isettle sa HOA or sa barangay. ayusin nyo muna. Yan. Pag-usapan. Hindi yung... Kasi alam mo, sabi ko nga ang kapitbahay mo, dalawa lang ang hindi mo mapapalitan. Oo. Palalo pag mahirap ka, di ba? Oo. Yung kapitbahay mo At yung kamag-anak mo. pero ang mas kasi dyan, Attorney Cam, pinakamabilis na makakatutulong sa'yo sa Oras emergency. na pangangailangan. Kapitbahay talaga. Hindi naman yung malayong kamag-anak Oo, mo. kaya mainam talaga na meron kayong maayos na pakikipag-ugnayan sa inyong mga kapitbahay. Yes. Alam mo yung mga malayong kakamag-anak naman, okay lang na malayo. Kasi pag malapit na nagkakasilipan, nagkakainggitan. Ay, isa rin yan, di Diba? ba? So, yung kapitbahay mo, minsan mas close mo pa sila kaysa sa kamag-anak kasi mo. nawi-witness nila kung ano yung nangyayari sa'yo sa araw-araw na existence ninyo, di ba? Saka may tendency kasi tayo, pag kamag-anak natin, nawawala yung ating, yung barrier. Oo. Pag si kapitbahay, Laging meron, kahit papaano. tas yung merong respeto. Correct. Diba? Oo. Dahil magkakilala kayong mag-anak. Yung boundaries kasi na sinet, Yes, tama ka diba? doon, Attorney Cam. Oo, naaabuso kadalasan ng mga kamag-anak. Happy 14th birthday kay Mackenzie Adele Ante. Uy, happy 14th birthday. Bakit bumabata na ata yung mga nakikinig sa atin at nanonood, Attorney Wala Cam? ba tayo dyan? Pakain dyan. Mga ganun yung mga yung mga, ba to? Yung mga kabataan ngayon. Beka naman! Beke naman, oo. Teka, hanap lang ako ng pahabol greetings lang tayo sa mga nanonood din sa atin. Maraming pong salamat Thank you so much sa palagyang suporta. Valentino Ponsha. Babaeng mababa ang lipad, yung kaladkarin. Okay. Hindi siya yung dalawang meaning kasi yan Ang kaladkarin is pwedeng sinasama mo lahat. Pwede rin siyang mababa ang lipad. Okay. So titignan ng korte yun kung anong konteksto mo siya ginamit. Paano siya ginamit? Lalo pag mga dalawang Oo. double meaning. Alicia Hubay. Uy, nanonood from Davao City. Kamusta yung mga durian dyan? Uy, galing kami dyan, nasa Davao. Sarap ng pagkain dyan. I love their seafoods. Tsaka- Actually, basta sa Mindanao, Visayas area, I love the seafoods. Isa sa mga pinunta namin, Philippine Eagle Center. Talaga? Yes. Hindi pa ako masyado nakalibot dyan Nakapunta rin ako dyan sa may crocodile farm. Diyos ko, hindi ka lang dyan sa palipaligid. At ikaw, dami Sa na Manila, crocodile dyan. sa Manila, dami rin crocodile Punta pa ang Davao. Dumayo ka pa dun Tapos sa may paano? Eden. Yung mga zipline. Sabihin ko pala, paano pag ganun, Attorney Cam? Sinabihan ka, buhaya! Yan. Pwede rin yan. Ay, yung kapitbahay namin yan. Buhaya naman yan. Pwede ba yun? Ano kapag politiko, diba? Yan, buhaya yan. Slander din yun oral Slander. defamation. Okay. Nanonood si Florence Regalo watching from Pila, Laguna. Kaya tayo yung halimbawa, kapag tayo naman ang nagsabi, si ganito ay buhaya. Yan, libel naman tayo. Kasi nga, sa meron broadcast. tayo, brinodcast natin siya. Valentino Ponsha, Belen Rivera, at Romy Hamito, Magandang gabi at po. yung mga taga Zambales, magandang gabi po. Ayan. Si rin, gusto ko rin batiin, si Nanay Connie. Si Tita Erlinda. Uy, congratulations sa cousin namin na gagraduate sa Philippine Merchant Marine Academy, PMMA. Siya Siya ay platoon leader doon. Wow, congratulations. So sila yung parang papasok sa either Navy or Coast Guard or sa mga private na mga ship, marine ship, parang Okay. private ship. Ano sa Tagalog yung Seaman. hukbong dagat ba yun? Yan. Ganyan. Oo. Hukbong dagat. Yung dagat kasi. Saka yung mga naninisid, di ba, Navy? Magaling sumisid yung mga Navy. Si Miss DJ Sexy Megan. Tsaka si DJ. Reservist siya. Tsaka si Shy. DJ Shy. Mga reservist. Mga reservists. Moon Beats, Josephine Garimbao, good evening po. Ito tayo, kung reservist sila, reserve.
Reserve, totoo ba yan? Preserve. Uy, teka lang, ang bilis ng ano ngayon mga panahon ngayon ilang Bakit? tulog na lang. Oo nga, attorney ka. Alam mo yung pagka-after ng July, binayo tayo ng binayo ng bagyo. Tapos, halos this week, ang init. Ang init naman Oo. ngayon. Tapos, nagreklamo tayo kapag, ba't hindi umaaraw? oo, ngayon Kasi naman, hindi hindi matutuyo yung ating mga Sinampay. sinampay. Ngayon naman sobrang init. Baskil naman tuyo tayo. na lahat. Pati kilikili na lang natin, tsaka singit-singit ang nababasa. Yes. Pero, before you know it, bare months na. Yes. Pasko na naman sa Pilipinas. Si Efraim Filosofo, sabi niya, maayong gabi, DZRH Usapang Legal Attorney Kamat Miss Thea from Tagum City, Davao del Norte. Daghang salamat, God bless. Dagang salamat. At salamat din po sa mga tumutok sa atin at mapapayo natin, no, mas maigi na Oo. Kumalma muna kayo, mag-inhale, exhale bago kayo magbitaw ng mga masasakit at mapang-insultong mga pananalita. At ganoon din po, again, ang slander by deed, yung pandudura, panduduro, pananampal, pang the dirty finger. Huwag niyo na pong gagawin yan kasi pwede po kayong makasuhan. Don't make it a habit. Yes. English yun Oo. Wag po ninyong kasanayan. Kasanayan niyo po ang gumawa ng tama, hindi lang sa inyong sarili, para na rin sa inyong kapwa. Yeah, biglang bumait Kasi syempre kailangan matutunan sila para ang take away nila, di ba? Yes. Oo. Baka tayo don't tayo ng don't, syempre negative. Doon tayo sa do's. Yes. Maging mabuti tayong mamamayan para maging mabuti tayong halimbawa sa ating sambayanan. Tama. Gusto mo yun? Oo. Oo. Sa susunod na halala tayo na. Isa kang buhaya. Magiging buhaya na pala. Magiging buhaya na Oo. pala. Mag-transform ka na. Oo. Nakakatakot. Mag-evolve. Maraming salamat na kasama niyo po every Mondays, Wednesdays, and Fridays. Ako po si Attorney Cam, together with Miss Thea Pecho Corpus. Tuesday and Thursday naman po si Attorney Rina Seco para po sa DZRH Usapang Legal. Tutok lang po kayo lagi dahil sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Oras natin, Miss Thea. Ganap na alas 7:30 ng gabi. Bye-bye!